Good morning mga boss. Ito nga palang ginagawa ko ngayon ay itong motor ko na YTX ay naisipan ko na tabasan yung upuan para komportable naman tayo sa rides natin. Napakahirap pala na pag ang upuan mo ay hindi fit sa height natin, yung motor medyo mataas. Kailangan pala tabasin talaga itong upuan na to. Ito lang ang ginamit ko. Yan, hanap kayo sa bahay ng ganito. Kung wala kayong makitang ganito, llanera ng leche plan, pwede. Then, kaskas lang ganyan, no. Tiyaga lang. Hanggang sa makuha nyo yung, okay, may inip. Hanggang sa makuha nyo yung yung shape na gusto ninyo. Yung bang medyo nakakarve ng ganyan, no. Medyo malalim. Yung swaktong pag-upo nyo, feel na feel nyo yung lambot na yung swaktong sakto yung nyo. Fit nyo sa pagkakaupo. Ayun, napakagandang nun. Magra-rides kayo, hindi kayo mahihirapan. Bawa matraffic yung napuntahan yung lugar, bigla kayong hihinto, hindi kayo mag-aalangan. Eto kasi palibasa, hanggat to Marilao ilang araw ko na siyang nagamit almost 54 kilometers siya back and forth. Talagang pag medyo matraffic sa parting Muson, sa San Jose del Monte, lalo sa mga intersection, hindi talaga mapipigilan na hindi kayo hinto at mag-aantay ng go. Talagang mapapaapa ka sa lupa ng dalawang paa para mabalansin mo yung motor. Ako kasi medyo na short sa height. Kaya ganito ang nangyari sa akin. Motor ang mag-a-adjust sa akin, hindi ako ang mag-a-adjust. So ito yung way ko para ma-compensate ko yung yung problema ko sa yung dilemma, kumbaga, sa height ng aking motor na nabili. Ito nga pala nung nabili ko sa kasa, basta lang nagustuhan ko yung niya, yung forma. Hindi ko binayaran ko siya na hindi ko man lang tinesting yung yung height ng motor. Kung okay lang ba sa ko, kung magmamatch ba sa height ko. Nagulat ako nung iuwi ko na, pagsampa ko ng motor. Halos kapraso lang yung naiano ko sa lupa naiaapak. Wala nang ayawan to kako. Nabayaran ko na diretso na to. Ito na lang ang ating magiging remedyo. Yun nga pala, pag bibili kayo ng motor, siguraduhin niya na yung height nyo. Hindi kayo kakapusin dun sa ito medyo tulan talaga. Mataas talaga tong motor na to, tong YTX na to. Ayan. Ito kaya medyo pangit tong nauna kong ginawa na to. Ito ay may kalawang na to. Naalala ko dati ang ginagawa namin doon sa shop. Lagari. So hindi pala minsan maganda ang lagari. Lalo na kung ang lagari mo gagamitin ay yung malaki ang ngipin, yung pangkahoy. Normal yan, ginagamit nga pala namin dati ay yung pang lagaring bakal. Yung pino yung yung kanyang talim. Yun ang maganda. So nandito na to, na try ko yung lagari na ito kinalabasan pangit. Kaya hininto ko at nag-isip ako ng ng ibang way. So nakakita dati ako ng diskarte, ganito nga. Nagbubuta sila ng llanera, sa kanila dito ikakaskas ng ganito. Yan. Hindi naman talaga apurahan to. Kung gusto niyo na magandang resulta, huwag nyo nga apuray. Tatsaga-tsaga nyo talagang hukayin to na makuha nyo yung yung forma na gusto nyo. Ayan. Tsaga lang, huwag may inip.
makukuha nyo rin yung ano, yung kulma na gusto nyo. So talaga yung ano pinaka magandang way para makuha mo yung forma na gusto mo Kasi yung pagbabawas mo paunti-unti. Unlike nung lagari, pag medyo napalalim yung tirada mo, ala na. Sira na yung ano. Kaya nga hininto ko na dito Nung naramdaman ko na parang mali yung ginagawa ko sasabla Hininto ko na agad Kasi sayang naman yung ano, yung upuan. Kung madidisgrasya lang sa ganong maling pamamaraan. So yun lang mga guys, gayahin nyo lang tong ginagawa ko pagka naisipan yung bawasan yung mga upuan nyo. Ako nga pala meron ding sariling tacker. Kaya hindi na ako mag-aalala na maibalik yung seat cover. Ayan, kahit paano meron naman tayong counting idea sa ganitong sa ganitong trabaho Hindi man tayo kasing galing ng mga nasa upholstery na talaga 100% yung kanilang gawa. Yung sa atin naman pagka pansari-sarili lang pwede na. So yun lang at salamat sa inyong suporta. Salamat sa panonood ng mga video ko. Sineshare ko lang ito para sa iba. Thank you for watching.